Hallelujah, praise the Lord. Una sa lahat, ako po ay bumabati sa atin dakilang manunubos ang atin mahal na Panginoong Kristo. Pangalawa po sa atin mga magulang sa mahal na Panginoon, ang atin mahal na pastor, mahal na assistant pastor, 10 ng kanilang mga anak, mga manugang, lahat po ng mga televiewers po namin. At binabati ko rin ang mga datihan, kapatiran at mga baguhan. Bago po ang lahat, ako po ay magsasalaysay sa aking mga karanasan. Bago po kami mapunta rito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ako po ay may kapatid na may karamdaman. Yan po ang nagbunga sa akin. Taon po noon, hindi ko makalimutan yon, 1985 po. July 3, noon July 3, bali 15 years na po kami sa mahal na Panginoon. Mga kapatid, ako rin po, bago po kami mapunta rito, ay mayroon din po ako mga taglay na mga bisyo. Ang unang bisyo ko po, ang paglalasing. 2 beses po ako na aksidente bago po kami mapunta rito sa akin bisyo na yan na paglalasing. 1983 po, na aksidente po ako. Tapos sinundan po 1984, birthday ko noon. Tapos 1985 po, hindi ko makalimutan yan. Pinagpala kami ng mahal na Panginoon, nakilala namin ang tunay na Diyos. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang aking kapatid po, may taglay pong karamdaman yan, acute ulcer. Pupunta po sa mga doktor, sa mga albularyo, wala pong kagalingan. Subalit, nung makilala niya ang mahal na Panginoon, 1984 po, nakilala niya ang mahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Siya ay pinagaling po. Yes. Pangalawa po, ako po ay nag-a-apply noon. 1988 po ako nag-a-apply. Nagsimula po ako mag-a-apply papuntang ibang bansa. Kumuha po ako ng passport 1988. Tapos, sabi ko, mahal na Panginoon, kung kalooban mo ako makarating sa ibang bansa, hallelujah. Ako po ay, ikaw po ang masusunod. Subalit, kumuha po ako 1988. Bali, huli ko pong apply 1991. Noong 1991, sabi ko, mahal na Panginoon, kung kalooban mo na ako makarating sa ibang bansa, ikaw po ang bahala. 1991, nagkaroon po ako ng karamdaman. Ang karamdaman ko po, hindi ko alam kung ano po ang karamdaman ko, mga minamahal. Subalit, nagpunta po kami sa orthopedic kasi mayroon po tayo dating kapatiran doon, si Sister Amy Argelies, nandoon po yon. Akala ko po sa orthopedic mayroon pong ultrasound. Subalit, tinawag niya ang kanyang kaibigan na doktor. Sabi niya, Brad, ano ba ang nararamdaman mo? Sabi ko, dito po, may nararamdaman po ako rito. Sabi niya, saan? Dito po sa tagiliran po ng akin may puson po. Sabi niya, ang sakit mo, Brad, appendicitis. Tapos, di ngayon, bali, dinanas ko po yun. Dinanas ko pong sakit na yan, mga minamahal. 9 na araw po. 9 na araw ko po dinanas yun. Tapos, sa madaling salita, nung natingnan nga, nasabi nga ng doktor na appendix ang sakit ko, binigyan po ako ng resita. Subalit, mga pagkapatid, dahil ang Diyos dito ay buhay, ipinangangaral ng atin mahal na ebanghelista ang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Kailangan magtiwala tayo sa atin mahal na Panginoon. Sabi na, hallelujah. Pang-9 na araw po, hindi gumaling po yung aking karamdaman. Mayroon pong isang kapatiran na ginamit sa katauhan ni Kuya Paul Moreno. Sabi sa akin, Brad, kumusta na yung sakit mo? Sabi ko, malala pa rin, Kuya. Pero nagpalihas na ako kay mahal na pastor. Hallelujah, nagsisi ako ng aking mga kasalanan. Subalit, sa pagkakataon na yun, nung paglihas sa akin ni mahal na pastor na damandama ko ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, ngunit hindi po ako gumaling. Mga kapatid, pakinggan po ninyo to. Nung araw po ng Miyerkules, yun nga, lumapit si Kuya Paul Moreno sa akin. Sabi, Brad, ano, kumusta na? Sabi ko, mayroon pa rin, maluba pa rin ang karamdaman ko.
Ang bungad niya sa akin, Brad, baka, hallelujah, nagbabalak ka papuntang ibang bansa. Sabi ko, Kuya Paul, kasalukuyan, nag-a-apply po ako. Ang sabi niya, Brad, kaya ka nagkaroon ng karamdaman dahil ayaw ng mahal na Panginoon na ikaw makarating sa ibang bansa. Kaya nagkaroon ka ng karamdaman, paalaala sa iyo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Yun, tinandaan ko po yun. Habang nagpupuri po noon, dahil maaga po ako dumating sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, habang nagpupuri po, nararamdaman ko na, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. habang nagpupuri po, nararamdaman ko na ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, siyam na araw po, hindi po ako makakain noon. Hindi po ako makatulog. Ang tinatanggap lang ng sikmura ko, tubig na mainit. Subalit nung pagkakataon na yon, araw po ng Miyerkules, sa madaling salita, natapos po ang ating banal na gawain. Mag-aalas 9 po yon. Umuwi kami ng bahay, malapit lang po kami kasi dyan sa Amoranto Stadium. Pag-uwi namin ng bahay, nahiga po ako siguro mga pasado alas 9 po yon. Nagising po ako, alas 6 ng umaga, parang nagdahilan lang po. Nawala na po ang aking karamdaman. Yes, amen. Hallelujah. Ang dahilan pala noon, yung aking pag-a-apply po. Kasi yung passport ko po, hindi ko naman akalain na yung pala ang magiging dahilan. Sabi ko sa mahal na Panginoon, itong passport ko, kahit kailanman hindi ko nagagamitin to, itatabi ko na. Kaya nga po, gumaling po ang aking karamdaman noon. Mga kapatid, mayroon pa po, ang pamangkin po na aking misis, ng aking mahalang asawa, sa Nueva Ecija po nakatira yon. Ang pamangkin ng misis ko po, dating mananampalataya na rin po ron. Sip na rin po yon, mga 1985 din. Subalit, nung magkaroon ng trabaho, naglaylo, hindi na po dumalo. Isang araw, 1995, bago po tayo lumipat po rito sa Cunita Astrodome, nagkaroon po siya ng karamdaman, hepatitis B. Madilaw po ang kanyang mata, malaki po ang tiyan. Wala nang pag-asa, tinanggihan na po sa Cabanatuan City. Nagtanong po yung kanyang biyanan. Sabi sa kanya, mayroon ka bang kamag-anak sa Maynila? Sabi niya, mayroon. Doon po sa amin dumating. Dumating po araw ng Lunes. Ang gawain po natin noon sa Marikina, Miyerkules. Bali 3 araw pa po. Naaawa talaga ako sa pamangkin ng misis ko. Aywan ko lang kung nandyan po. Naawa talaga ako. Dahil halos hindi na po makalakad. Tinanggihan na po ng ospital, doktor sa Cabanatuan City. Subalit, noong araw ng Miyerkules, pumunta po kami sa banal na gawain. Hindi po makahakbang sa jeep. Papunta namin sa Marikina. Subalit, noong pagdating po namin doon, mayroon mga kapatiran na linapitan ko. Sabi, Brad, manumbalik ka sa mahal na Panginoon. Ang karamdaman mo, baliwala yan. Totoo nga. Nung sa madaling salita po, natapos po ang gawain, araw po ng Miyerkules. Nagparibaptize po yung pamangkin na misis ko. Tapos, matapos po mabautismuhan, umuwi na po kami. Ang panakayan po sa Marikina noon, mahirap. Mahirap po ang panakayan. Subalit, nung pauwi po kami, ang pamangkin ng misis ko po, pareho na po kami nakasabit sa jeep. Totoo po yan. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hindi po makapagtrabaho yon. Siguro mga 8 buwan, hindi makapagtrabaho. Tapos, dumalo po kami ng overnight. Tapos, pagdating ng Sabado, umuwi po sa Cabanatuan City. Tapos, nung huling buwan noon, nasa Araneta Coliseum po tayo noon. Basta July po yon. Tapos, nagkita po kami, ang bungad sa akin. Sabi, Tito, nakapagtrabaho na ako ngayon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Gaano katotoo ang Diyos dito sa atin, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry.
hindi makapagtrabaho ng halos 8 buwan. Nung magpabautismo sa atin mahal na Panginoon, nanumbalik sa mahal na Panginoon, ngayon magaling na. Yes, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Subalit mga kapatid, ito nakaraan taon lang. Siya rin po yun. Makinig kayo mga kapatid. Itong pamangkin ko po, pamangkin ng misis ko po, ang bayaw niya, Iglesia ni Manalo. Iglesia po ni Manalo yan. Palibasa nga, nasa Nueva Ecija sila. Ang sentro po ng samba nila sa Cabanatuan City. Kinumbinsi po sila na doon na lang dumalo. Sabi ng pamangkin ng misis ko, hindi pwede dahil nasa Jesus Miracle Crusade tayo. Dahil pinagaling ako ng aking karamdaman, hindi pwede. Sabi po ng bayaw niya, dito na lang kayo dahil malapit. Iglesia po na Manalo yon. Tapos dumalo po sila. Doon sila dumalo. Tapos siguro hindi ko lang kung ilan buwan sila dumadalo. Tapos isang araw po dumating sa amin, araw po ng Miyerkules. Bumalik po yung karamdaman niya. Ang karamdaman niya bumalik, pero hindi gaano malala. Sabi sa akin, Tito, bumalik ang karamdaman ko. Bakit? Kasi dumalo ako kay Iglesia ni Manalo. Iyon, ayaw ng mahal na Panginoon yan. Ang Diyos sa Iglesia ni Manalo ay tao lang. Samantala dito, ang ating mahal na Panginoon Kristo ang ating Diyos. Yes, amen. Hallelujah. Pinagaling ang karamdaman mo rito, tapos pupunta ka pa ron sa walang katotohanan. Ayun, bumalik po. Ngayon, gumaling uli, hindi na sila pumunta ron. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Isa pa po, mayroon po kaming anak. Ang aming anak po itong panganay po namin. Ang anak po namin ito, nagkaroon po ng stopik. Nagkaroon po nagbuntis po sa labas po ng matres, nagdalang tao. Ayun pala, pag ganoon pala, ang babae, sabi ng doktor, sasakit daw yung pagdating ng 3 buwan. Unang sumpong po, tama-tama nasa amin po yon, ang anak po namin yan. Nasa amin dahil yung asawa po niya nasa kursada po noon. Akala nga po namin mamatay na. Kasi hindi naman namin po ang alam na gano'n ang karamdaman niya. Puri kami ng puri, tapos humingi po kami ng back-up prayer sa pastoral house. Yun, sabi nila, magpuri kayo, magsisi. Yun, nakaligtas po doon. Tapos, sa banayang salita, halos araw-araw sumasakit po. Tapos, sabi, gusto talaga namin malaman kung anong nararamdaman niya. Nagpa-ultrasound po. Diyan sa Santa Teresita Hospital, diyan sa may Ditwason. Sabi ko, anak, magpa-ultrasound ka para malaman mo kung anong karamdaman mo. Ayun niya po, ang nagbuntis po sa labas ng matres. Nung pinakahuling atake po noon, araw po ng Lunes, wala, akala namin talaga mamatay na. Yung anak po namin yan. Nag-aagaw hininga na. Magkasabay pa po ang plema. Grabe talaga ang nararamdaman. Nadatgan namin nga sila Brother Rap doon sa pastoral house noon. Sabi nila, kapatid, matagal na tayo sa mahal na Panginoon. Ang atin dito, magtiwala tayo sa atin mahal na Panginoon. Walang imposible sa atin mahal na Panginoon. That's right, amen. Hallelujah. Ang atin mahal na pastor, iyan ang sugo. Sugo talaga siya ng mahal na Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, pag dumating po kami doon, hapon po yun, nakipagpuri po kami. Ang anak po namin yan, dito sa balikat ko po dito, nakahilay sa balikat po yun. Halos na, akala ko na nga mamamatay na. Di ngayon, nakipagpuri po kami, tapos sabi, hallelujah. Sabi po ng mga manggagawa, manampalataya kayo, Brad, manampalataya kayo. Yun. Tapos, inabutan po kami ng kinabukasan. Tapos, tumawag si Brother Rab sa atin, mahal na pastor, mahal na pastora. Ang sabi nila, magpasting. Nagpasting po kami. Nagpasting po ako. Ang asawa ng aking mahal na anak, nagpasting din. Hallelujah. Tapos, pagkatapos namin magpasting, bali, araw po ng Miyerkules po noon, tama-tama ang ating mahal na pastor ay naglihans noon. Bumaba po kami sa madaling salita.
ipinalihans namin sa atin mahal na pastor. Mula noon hanggang ngayon, Pebrero ron 1999, nung malihans ng atin mahal na pastor, gaano katotoo ang Diyos po rito sa atin mahal na Panginoon, na ang atin mahal na pastor, siya talaga ang linangisan at tsugo ng atin mahal na Panginoon. Sa loob po ng 15 years po, 4 po yung anak po namin ngayon. 3 lalaki at saka 1 babae, yung panganay po namin. Mula noon hanggang ngayon, kahit tablitas, kalahating tablitas, hindi na sila nakatikim. Ang amin mahal na anak na yan, ngayon magaling na, ginagamit po. Siya ay member po ng Pioneers Generation Choir. Hallelujah. Ang lahat po ng kapurihan at papasalamat ay tanging sa atin mahal na Panginoon po lamang.